Good morning at magandang araw po sa inyo lahat. Unang-una po sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon na binigyan naman po tayo ng panibagong buhay, mga ka-farmers. So ngayon po ay bibisitahin po natin yung munting itinanim po natin na watermelon at saka yung paglalagay po natin ng abono. Almost mga 18 days na po ito ang ating watermelon, mga kasama kong magsasaka. So hindi po ako nakapag-vlog simula yung naitanim po natin dahil busy si ka-farmers. So tingnan po natin ang watermelon. Sa una po lahat, mga nagtatanim po ng watermelon, ganito po yung pagtatanim po namin dito. Una po, yung pagtatanim po namin ng watermelon, una, binutasan po namin yung aming pagtatamanan. Pagkatapos nabutasan, nilagyan po namin ng basal na triple 14. Pagkatapos po sa triple 14, nilagyan po namin ng humus. Yung humus, yun po yung pagtatamanan po natin ng watermelon. So pagkatapos almost mga 10 days nag-watering po kami. Itong sitwasyon po ng ating kung po ngayon, watermelon po ay almost 18 days na. So ngayong araw po na ito o kahapon, nagsimula po kami naglagay ng abono, pero tatapusin po namin ngayon yung kasama ko. Konti na lang kasi natira, kaya siya na lang po ang aking siya na po ang naglalagay. Kaya puntahan po natin siya sa ating paglalagay ng abono. Siya nga pala, yung inilagay po natin na abono sa ating watermelon po ngayon ay triple 14 at saka urea. Pinaghalo po natin. Ayan. So yan po ang ating watermelon po ngayon sitwasyon. Ayan. So mahabang-haba na, 18 days po ito ang ating watermelon. Pangatlong po to, pangatlong watering po namin. Yung una po na watering po namin yung ammonium sulfate. Yan. Bawat timba o balde inilagay po namin sa simula is isang tinapang ammonium sulfate sa balde. Yan yung kasama po natin, naglalagay po ng abono, si ka-farmers Andy, yung dating kasama ko kalagi sa pagtatanim po ng watermelon. Ayan, si ka-farmers Andy naglalagay po ng abono. Yung nilagay po niya ay triple 14 at saka urea. Papakita ko rin sa inyo kung ang distansya niya po mula po sa kanyang puno. Sige ka-farmers, ilagay mo yung abono kung ilang sentimeter. Ayan, almost mga 6 centimeter hanggang 7. Ayan. Yung iba na naglalagay po ay 3 ang kanilang nilagay, parang mag-triangle, pero sa amin po ngayon ay 2 lang, bawat kuwan lang niya, yung giliran sa gilid. Yan. So kailangan po natin na lagyan ng dayami dahil ito po ang sumusuporta, lalong-lalo na po kung may malalakas na aabot na ulan. So hindi agad makapagtakbo yung abono, dahil kung malapit yung abono at saka uulan, madaling matunaw po yung abono pupunta sa
puno ng watermelon, may posibilidad na talagang mamatay yung umalalanta yung ating watermelon. Kaya naglagay po natin ng abono, takpan po natin ng dayami para hindi kaagad nakapagtakbo yung abono, para hindi masisira po yung itinanim po natin na watermelon. Ayan mga farmers, kung tingnan nyo po yung sa kabila, yung kasama po rin po natin na nagtatanim ng watermelon. Maganda na tingnan ang kanilang watermelon dahil marami sila at saka marami rin magtatrabaho. Ayan, no? Ganda na tingnan ang kanilang kuan. Ito po ay may mga kuan na bunga. Kagaya dito, may bunga na. Ayan. Yan o. Para lang bula sa kuan. Tinis kalaki. So, isang buwan na po ito. Ang sa atin po ay 18 days pa. Lisot sinali. 18 days yung sa atin pa. May konting araw na nahuli po tayo sa ating pagtatanim. Ito season lang. Pagdating ng December po lang po kami makapagtanim po dito ng watermelon. Itong damo sa gilid ng kanal, yung in-spray po namin yung bang patay, liquid. O, dalawang klase itong in-spray namin dito, liquid at saka demolition. Yan, maganda lang pag-upo-upo ng aming mga kasamang nagtatalim, dahil relax na sila. Ayan, dahil maganda na tingnan ang kanilang watermelon. Pa-smell na lang. Dahil maganda lang ang kanilang tanim na watermelon. Pinadala man nyo kayo man? Tama mo ito, sumagap siya. Murag uga na. Nilagyan po nila ng tubig. Manong nga kwan? Manong aldaw na hindi manipul hindi bulan na niya. Ay hindi nagkabil kayo tiko abono. Ay mga kwan niya, masang simanan. 15 sa aja ay 14 aja pinagkami. Pinagkabil niya. So naglagay sila ng abono mga ka-farmers. Mula nung naglagay sila ng abono 5 araw. So ngayon po nagpapasok sila ng tubig. Ayan. Maganda tingnan ang kuan, ang kanal nila dahil nakaura po sila nag-spray ng pangdamo. Kaya patay lahat ang mga damo. Maganda kasi tingnan ang kuan, ang ating tanim na watermelon kung walang damo. Ayan. So, ang presko. Presko pa karon. Presko na yun. Dami ng kuno. Dami ng toy. Tiko rin nga. Taga na bunga daw. Ito nakakasta no? Laki rin. Maragsa, kasalasan tuloy. Sana itong itinanim po natin na watermelon. Nabigyan po tayo ng Panginoon ng magandang bunga. Ay. Ayan. Tatlong araw pa mula nung nag-spray po kami ng damo, kaya ganito pa ang sitwasyon ng ating damong in-sprayan.
Yung iba maganda na tingnan. So ngayon po ipapakita ko sa inyo yung natamaan po ng herbicide sa yung pag-spray. Hindi talaga maiwasan yung pag-spray po natin ng herbicide. Mayroon talagang matatamaan na dulo ng watermelon. Ito, ayan, ito po yung laman ng pang-herbicide. Kung magtatanong po kayo, hindi ba ito mamatay? Hindi ito mamamatay mga ka-farmers. Kung siguro, kung maliit pa yung watermelon tapos matamaan, ayan, may posibilidad siya po ay mamamatay dahil po sa malaki na po siya. Yan, tapos ang dami na po ng sanga kahit dito natamaan o ganyan. Pero yun talaga may iwasan pag-spray po natin kahit paanayin po natin na pag-spray sa paghinay-hinay. Pero mayroon talaga matamaan. Hindi maiwasan. Pagbuti na lang nakapag-recover na. So yun po yung update na po natin sa ating itinanim po na watermelon. Sana'y biyayaan ng Panginoon ang ating itinanim. Good luck mga ka-farmers sa ipagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.